Iniulat na sumisigaw at sumisipa habang hinahatak siya ng kidnapper at isinaksak sa kotse nito. Nagulat ang mga kapitbahay. Maliit lang na komunidad ito. Kilala ng lahat ang isa't isa. Pinagkakatiwalaan ng lahat ang isa't isa. Lubos akong nagulat. Personally, hindi ko inaasahan na mangyayari ang ganitong bagay sa komunidad na ganito. Musika. Stanton, California. Ang Stanton ay maliit na komunidad sa Orange County, mga 26 milya sa timog silangan ng downtown Los Angeles. Isa sa mga residente ng Stanton ay isang maliit na batang babae na nagngangalang Samantha Runyon. Ang nanay ni Samantha na si Erin ay nagtatrabaho bilang analyst sa British Petroleum sa Long Beach, California. Pinili niyang lumipat sa Smoke Tree Condominium Complex sa Stanton dahil ligtas ito at pamilya-friendly na lugar. Malapit ang mga tao sa isa't isa, ang uri ng lugar kung saan, gaya ng ipinaliwanag ng isang residente, bukas ang mga garahe at nagsusosyalan ang mga tao. Ginagamit namin yan bilang pasyo. Palagi itong sentro ng aktibidad ang complex. Maraming bata sa lugar, palagi silang naglalaro sa gitnang courtyard. At madalas si Samantha ang isa sa mga naglalaro roon. Kapag umuwi ang nanay niya mula sa trabaho, nagtatago siya at bigla na lang lalabas para sorpresahin ito. Palaging pinapaalala ng nanay niya na huwag lalayo sa courtyard. Sabi ni Erin, mabait si Samantha, mapagmahal, lahat ng dapat meron sa isang bata. Masaya siya. Hulyo 15, 2002, 6:30 ng gabi. 5 taong gulang na si Samantha at ang kaibigan niyang 6 na taong gulang na si Sarah ay naglalaro sa labas. Binabantayan si Samantha ng lola niya habang nasa trabaho ang nanay niya at ang boyfriend nito. Masaya silang naglalaro ng board game. Habang naglalaro sila, may berdeng kotse na dumaan sa harap nila. Umiikot ito sa block at bumalik ulit. Bumaba ang isang lalaki at tinanong ang mga bata kung nakakita ba sila ng asong nawawala. Hinahanap niya ang nawawalang chihuahua niya. Tinanong ni Samantha kung gaano kalaki ito nang biglang walang babala na hinawakan siya ng lalaki at kinaladkad papunta sa kotse. Sumisipa at sumisigaw si Samantha, desperadong lumaban para makalaya. Sumigaw siya sa best friend niya, pumunta ka at kunin ang lola ko. Habang hinahatak siya papasok sa sasakyan, isinara ang pinto at mabilis na umalis ang driver. Sa isang iglap, hindi na magiging pareho ang buhay ng marami. Hinila papasok sa kotse ng isang estranghero. May pinakabagong balita kami tungkol sa kidnapping sa live report. Iniulat na sumisipa at sumisigaw ang bata habang hinahawakan siya ng kidnapper at isinaksak sa kotse nito. Ngayon, ongoing ang matinding paghahanap. Si Samantha at ang isa pang maliit na babae ay naglalaro dito sa maliit na kalye sa Smoke Tree Townhomes Complex. Mga 6:30 ngayong gabi, may lalaking dumating sa mga bata at hiniling na tulungan siyang hanapin ang aso niya. Nang yumuko si Samantha para tanungin ang laki ng aso, hinawakan siya nito at umalis na. Nasa malapit lang ang lola ni Samantha, hindi nakakita ng anuman. Nagulat ang mga kapitbahay. Maliit na komunidad ito. Kilala ng lahat ang isa't isa. Pinagkakatiwalaan ng lahat ang isa't isa. Hindi ko alam kung anong uri ng may sakit na tao ang gagawa nito. Pumunta rito. Ano ba ang mali sa kanila? Lubos akong nagulat. Personally, hindi ko inaasahan na mangyayari ang ganitong bagay sa komunidad na ganito. Lahat dito halos nagbabantay sa isa't isa, at kapag may ganitong nangyayari, nakalulungkot at nakakagulat sa parehong oras. Si Samantha Runyon ay ipinanganak noong Hulyo 26, 1996 kina Tatay Derek at Nanay Erin. Naghiwalay afterwards sina Erin at Derek, at lumipat si Derek sa Sunderland, Massachusetts, pero nanatiling malapit siya kay Samantha. Mahal na mahal ko siya, sabi niya, na pinag-uusapan ang mga liham at package na ipinadala niya rito, pati ang mga pagbisita niya rito. Mahal ni Samantha ang sunflowers, mga superhero, costume ng prinsesa, at ang Disney movie na Hercules. Paborito niyang hero si Hercules, at may poster nito siya sa itaas ng kama niya. Matalino siya, advanced na estudyante na bagong tapos ng first grade. At ngayon, malaking paghahanap ang ginagawa para makita siya. Mula nang makidnap si Samantha, puno ng desperadong urgency ang investigasyon. Hindi lang dahil sa broad daylight na kinuha siya habang nasa loob lang ng apartment ang lola niya at nakatayo sa tabi niya ang kaibigan niya, kundi dahil importante ang bawat segundo.
Inilabas ang description niya. Suot niya ay puting blouse, pulang checkered shorts, at pink na sandals na may green frog prints. Pakiusap, sabihin sa kaptor mo na palayain ka. Mahal na mahal ka namin. Siya ang aking maliit na Linda. Pakiusap, palayain siya. Nagtuloy ang mga search team at volunteers sa malaking manhunt na ongoing na. Biglang natakot ang mga magulang. Lugar na palagi nilang iniisip na ligtas ito. Maliit at friendly na lungsod. Pero ngayon, mas madilim at mabigat ang lahat. Kahit 6 na taong gulang lang at bagong nakakita ng nakakatakot na bagay, ipinakita ng kaibigan ni Samantha ang kahanga-hangang tapang at clarity. Sa kabila ng shock niya, nagawa niyang bigyan ang mga investigador ng detalyadong description ng lalaki na kumuha kay Samantha at ng maputlang berdeng kotse na minaneho nito. Inilarawan niya ito na may slick back na itim na buhok at itim na bigot. Ang account niya ay tumulong sa mga artist na gumawa ng composite sketch na mabilis na inilabas sa publiko. At sa loob ng ilang oras, huminto ang mga pulis sa daan-daang sasakyan na kahit papaano ay kamukha ng nakita niya. Ang kakayahan niyang matandaan ang mga iyon ay nagkaroon ng malaking papel sa pagtulak sa investigasyon. Naging isa ito sa pinakauna at pinakamahalagang clue sa paghahanap sa kidnapper ni Samantha. Dumating ang mga tip mula sa buong rehiyon at hindi nagtagal, nakakuha ng national attention ang kwento. Ang katotohanang kinuha siya sa broad daylight ay lubos na nagulantang sa komunidad na nag-iwan sa maraming magulang na nagtatanong kung gaano talaga kaligtas ang mga kalye nila. Naghahawak ng pag-asa ang mga tao at dasal ng dasal. Pero eksaktong 24 oras pagkatapos siyang makidnap, nawasak ang pag-asang iyon. May 711 call na dumating mula sa isang hang glider na nakakita ng isang bagay sa masukal na lugar, malayong lugar malapit sa Lake Elsinore, malapit sa intersection ng Killing Truck Trail at Ortega Highway, mga 50 milya mula sa tahanan ni Samantha. Halatang traumatized ang caller, minsan hindi makapagsalita ng malinaw. Diyos ko, may nakita kaming patay na katawan. Pakibilisan nyo. Natatakot ako. Maliit na bata ito. Baby ito, sabi ng caller. Sa tingin ko ito yung maliit na babae sa balita. Pasensya na, dagdag niya, na may 3 taong gulang na anak siya. Pakibilisan nyo. Natatakot ako at gusto kong umalis dito. Habang tumataas ang panik niya, nakiusap ang operator na manatiling kalmado hanggat maaari. Papunta na ang mga investigador at darating ng mabilis hanggat maaari. At sa kabila ng frantic na paghahanap, natupad na ang pinakamasamang takot nila. Katawan nito ni Samantha Runyon. Siya ay sexually assaulted at nagtamo ng hindi bababa sa 2 hampas sa ulo na nagdulot ng pamamaga ng utak niya. Ayon sa pathologist, namatay siya dahil sa mechanical asphyxiation sa pamamagitan ng compression sa leg at malaki ang kontribusyon ng blunt force trauma sa ulo. Hindi matukoy ng pathologist kung ano eksakto ang sanhi ng compression sa leg. Gayunpaman, ang katawan niya ay posed sa graphic at sexually suggestive na paraan. Isang detalye na nagpapahiwatig ng involvement ng sexual predator. Sinabi afterwards ng NIE agent na si Richard Garcia na ang paraan ng pag-iwan sa katawan niya ay nagpapahiwatig ng disturbing na mensahe mula sa killer. Ang katotohanang hindi ito inilibing o itinago, iniwan na parang calling card, hamon. Narito ako at babalik ako ulit. Kaya kami naniniwala na ulit itong gagawa. Tinatayang namatay siya sa pagitan ng alas -8:00 ng gabi noong Hulyo 15 at alas -2:00 ng madaling araw noong Hulyo 16 na. Isang linggo na lang bago ang ika-6 na kaarawan ni Samantha, at napili na ni Erin ang karamihan sa mga regalo niya. Isang set ng Lincoln Logs, dinosaur puzzle, at bagong damit para sa isa sa Barbie dolls niya. Ang mga labi ay opisyal na nakilala ng lola ni Samantha sa pamamagitan ng mga larawan. Napansin ng mga opisyal ng sheriff na dahil mabilis na natagpuan ang katawan, mataas ang expectation nila sa significant forensic evidence, pareho mula sa scene at sa katawan ni Samantha. Evidence na inaasahan nilang magdadala diretsyo sa killer niya. Mahigit 500 NIE agents na ang tumutulong sa kaso. At ang investigasyon na nagsimula bilang paghahanap sa kidnapper ay opisyal nang naging paghahanap sa killer. Nang dumating ang oras na harapin ang media, ginamit ng Orange County Sheriff na si Michael Carona ang unusual na approach. Direktang nagsalita siya sa pumatay kay Samantha. Tumingin sa mga kamera, nagbigay siya ng babala. Huwag kayong matulog. Huwag kayong kumain dahil habulin namin kayo.
Gagamitin namin ang lahat ng resources na meron kami para dalhin kayo sa hustisya. Pero habang ang mga salita niya ay para sa suspect, ang mga lokal na residente ang hindi makatulog. Kinuha ng takot ang komunidad na ito. Mga garahe na palaging bukas ay ngayon nakasara ng mahigpit. Komunidad na palaging connected ay biglang naging serye ng properties sa likod ng nakakandadong gate. Musika. Mahigit 2,000 tips na ang dumating, pero kailangan ng pulis ang break na magpapakalma sa takot ng mga tao. At darating ito salamat sa kaibigan ni Samantha na nakasaksi sa abduction niya. Ang sketch ng lalaki na sinabi niyang kumuha sa kaibigan niya ay nasa lahat ng lugar. At hindi nagtagal, magagawa nilang lagyan ng pangalan ang mukha na yon. May babaeng nagngangalang Tammy na nakilala ang tao sa sketch at tumawag sa pulis na nagmungkahi na ang hinahanap nila ay si Alejandro Avila. Ang 27 taong gulang ay 6'2" ang taas at may kapansin-pansing pagkakahawig sa drawing. Nagwakas ang matinding 4 na araw na manhunt nang arestuhin siya ng Orange County Sheriff's deputies. Kinuha siya sa custody pagkatapos magsagawa ng search sa apartment niya sa Lake Elsinore at tanungin siya ng halos 12 oras sa suspisyon ng kidnap at murder. Noong panahong iyon, nakatira siya sa kapatid niyang si Alvivera sa apartment sa Riverside Drive sa Lake Elsinore. Ang nanay niyang si Adelina at ang isa pang kapatid na si Adelita ay nakatira sa parehong kompleks. 1 milya lang ito mula kung saan natagpuan ang katawan niya. Noong araw na makidnap si Samantha, supposed na maghanda si Alejandro ng dinner para sa pamilya niya. Planado ang meal sa pagitan ng alas -6:00 at alas -6:30 ng gabi, pero sa halip na manatili sa bahay, gumugol siya ng hapon at gabi sa pagmamaneho sa Southern California. Bank at transaction records afterwards ay nagpakita na nag-withdraw siya ng cash mula sa Bank of America Ville sa Lake Elsinore ng alas -5:18 ng hapon. Sa susunod na ilang oras, huminto siya ng 2 beses sa iba't ibang gas station bago eventually mag-check-in sa Comfort Inn ng halos alas -9:00 ng gabi. Para i-verify ang ruta niya, retrace ng mga investigador ang movements niya eksakto 1 linggo afterwards, simula sa parehong minuto ng yield withdrawal niya. Sa daan, huminto sila sa key points na connected sa kaso, ang Smoke Tree Condominium Complex kung saan kinuha si Samantha, ang lugar kung saan natagpuan ang katawan niya, at parehong service station na pinuntahan niya noong gabing iyon. Nang retrace ng mga investigador ang ruta niya, kinalkula nila ang total distance mula sa Bank of America branch hanggang Comfort Inn, kasama ang lahat ng key stops, na mga 202 milya. Ang direct driving time ay mga 3 oras at 24 minuto o 3 oras at 40 minuto kapag isinali ang bawat stop. Consistent ang journey sa pagiging nasa Smoke Tree Condominium Complex sa oras ng kidnapping kay Samantha at afterwards sa malayong site kung saan natagpuan ang katawan niya bago finally mag-check-in sa hotel. Sa test drive, naabot ng mga investigador ang complex ng alas -6:17 ng gabi, ginawa ang parehong immediate stops, at dumating sa Comfort Inn ng alas -8:57, timeline na consistent sa mga pangyayari noong Hulyo 15. Sinabi afterwards ng kapatid niya na pamilyar si Alejandro sa lugar kung saan natagpuan ang katawan niya. Naalala pa niya na minsan silang pumunta roon ni Alejandro para manood ng meteor shower. Kinabukasan pagkatapos makidnap si Samantha, sinabi ni Alejandro sa kapatid niya na nasa beach siya noong nakaraang araw. Sa conversation nila, napansin niya ang bagong gasgas sa loob ng tuhod niya. Ipinaliwanag niya na nahuli ito sa paa ng baby gate sa bahay. Pero ang baby gate, napansin niya, ay gawa sa smooth plastic at walang matulis na gilid na makakapagdulot ng ganong injury. Sabi ng authorities, nakolekta nila ang substantial physical evidence, kasama ang DNA, na nag-ugnay kay Avila sa krimen. Ang 1,974 Ford Thunderbird niya ay tumugma sa bahagi ng description na ibinigay ng kaibigan ni Samantha. At napansin ng mga investigador na consistent ang gulong ng sasakyan sa tracks na natagpuan malapit sa site ng katawan ni Samantha. Ialay na consistent sa profile ni Samantha, na sobrang rare na inaasahan lang sa mas mababa sa 1 sa trilyong tao, natuklasan sa loob ng kotse niya. Additionally, iyan ay na tumutugma sa genetic profile ni Alejandro ay natagpuan sa scrapings mula sa ilalim ng mga kuko ni Samantha, na may probability na mga 1 sa 600 milyon. Evidence na nagpapahiwatig ng physical struggle sa pagitan nila. Kasama ng tire tracks, may shoe prints at isang single footprint malapit sa katawan ni Samantha.
Wala sa mga sapatos na narecover mula sa apartment niya sa ilalim ng search warrant ang tumugma sa impressions na yon. Gayunpaman, surveillance footage mula sa isa sa gas station na pinuntahan niya noong gabing iyon ay nagpapakita sa kanya na suot ang parang athletic shoes. Records mula sa lokal na shoe store ay nagkumpirma na noong September 2001, binili niya ang pair ng sapatos na yon sa size 12. Kahit natagpuan afterwards ng mga investigador ang shoebox sa search ng apartment niya, nawawala ang sapatos mismo. Ang mas nagpaalarma sa mga opisyal ay na dati na siyang nasubok at acquitted sa alleged sexual abuse ng 2 batang babae. Pinanatili ng nanay niya na fabricated ang allegations ng dating girlfriend na naghihiganti. Naniniwala siya na ang arrest ng anak niya sa kaso ni Samantha ay mula sa natitirang suspicion sa nakaraang kaso kaysa bagong evidence. Sabi niya, hindi niya iniisip na kaya ng anak niya na gawin ang ganong krimen. Hindi ko iniisip na ginawa yan ng anak ko, sabi niya. Inilarawan niya ito bilang gentle sa mga bata at sinabi na lalo siyang nag-ingat pagkatapos ng nakaraang trial, hindi kailanman pinapayagan ang sarili na mag-isa sa mga bata. Hindi siya aggressive, sabi niya. Mabuti siya sa maliliit na bata. Naalala rin niya ang mga gasgas sa mga binti niya, marks na napansin ng mga investigador na consistent sa struggle na pinaniniwala ang ginawa ni Samantha, pero iginiit niya na galing sa Children's Safety Gate. Sabi niya, unfairly targeted ang anak niya at binigyan siya ng alibi na nag-shopping ito sa lokal na mall. Tinanggi rin niya ang involvement, sinabi ang parehong bagay sa nanay niya. Nag-shopping siya nang makidnap si Samantha. Naalala rin ng nanay niya ang isang conversation na nagkaroon sila. Na may anak niyang lalaki bago siya arestuhin. Nanonood sila ng coverage sa telebisyon tungkol sa pagkawala ni Samantha. Sabi ko, dapat kunin yung tao na yon at buhay pa na itali at sunugin. Habang may mga sumagot, paano kung electric chair? Hindi, kasi hindi naman siya magdurusa ng ganoon. Publiko na sinabi ni Sheriff Carona na walang duda ang law enforcement na tama ang nahuli nila. Nahirapan siyang pigilan ang emosyon niya habang inilarawan niya ang kaso bilang isa na personal na nakaapekto sa kanya. Sinabi ko sa inyo na hahabulin namin kayo. Kung akala nyo kahit isang minuto na nagbibiro kami ngayong gabi, alam nyo na deadly serious kami. Pagkatapos ng arrest niya, mas maraming tao ang nagtipon sa labas ng apartment complex ni Samantha, nag-iwan ng mga bulaklak, teddy bears, cards, at personal na tributes sa lumalaking makeshift memorial. Tinatayang 250 tao ang magkahawak kamay na nagdadasal, nagluluksa, at nag-aaliwan sa isa't isa. Halatang naantig si Erin, ang nanay ni Samantha, sa outpouring ng suporta. Habang umiiyak na nagsalita, hinikayat niya ang crowd na magbantay sa isa't isa, na hiniling sa mga magulang na hindi lang protektahan ang sariling anak, kundi bantayan ang lahat ng bata. Pinatunayan ni Derek, ang tatay ni Samantha, ang sinabi ni Erin. Pakiusap, bantayan niyo ang mga anak niyo, sabi ni Derek habang umiiyak. Huwag niyong pabayaan na mawala sa paningin niyo. Iisipin ko siya tuwing magigising ako araw-araw. Iisipin ko siya tuwing matutulog ako. Iisipin ko siya buong araw. Mahal na mahal kita. Miss na miss kita, Samantha. Isa sa mga bagay na sinusubukan tuklasin ng mga detective ay kung pamilyar na ba si Alejandro sa apartment complex. Ayon sa Associated Press, isang lalaking nagngangalang Lewis, ang foster brother ng dating girlfriend ni Alejandro, sinabi sa mga reporter na nakabisita na raw si Alejandro roon noon. Sinabi ni Lewis na pumunta roon si Alejandro para makita ang 11 taong gulang na anak ng dating partner niya. Sinabi ng nanay ng bata na natatakot siya rito at posibleng nakabisita na roon si Alejandro noon na may intensyong kunin ang anak niya. Sa tingin ko, pumunta siya roon para kunin ang baby ko, pero sa halip ay kinuha niya ang maliit na batang ito, sabi niya. Si Alejandro Avila ay kinasuhan ng murder, kidnapping, at 2 counts ng forcible lewd acts on child. Maaaring habulin ng prosecutors ang death penalty dahil sa special circumstances na nakakabit sa charges. Sinabi ng Orange County District Attorney, gusto kong linawin ang isang bagay. Sino mang gumawa ng ganitong act sa Orange County ay mamamatay sa prison dahil sa natural causes o i-execute. Oras na para magpaalam kay Samantha. Punong-puno ang katedral na dinagsa ng mga tao sa lahat ng edad at background na nagbiyahe para magbigay pugay. Walang makakabalik sa baby namin, sabi ni Erin na malamang ay Erin habang pinipigilan ang luha.
Pero ang malaman na ang kamatayan niya ay hinawakan ng may utmost integrity at ang buhay niya ay pinahalagahan ng marami ay nagbibigay ng kaunting solace. Overwhelmed kami sa pagmamahal na ipinakita ng mga tao kay Samantha. Palagi naming alam na may gift siya para sa mundo, pero hindi namin naisip na ang greatness niya ay marirealize sa kamatayan niya. Ang trial ni Alejandro Avila ay magiging sobrang hirap at traumatic na experience para sa marami, pero sobrang lakas ng case ng prosecution. Sinabi nila na ang phone at financial records ay naglalagay sa kanya sa immediate area sa oras ng abduction. Iyan na tumutugma sa profile niya ay natagpuan din sa ilalim ng mga kuko niya. Sa opening statement niya, ang defense attorney na si Philip Zaloki ay nag-argue na unreliable ang ini evidence na nag-ugnay sa kanya sa krimen. Sinabi niya na improperly collected ang samples mula sa ilalim ng mga kuko ni Samantha at itinuro ang inconsistencies sa witness statements na sa huli ay nagdala sa mga investigador na mag-focus sa client niya. Habang nagsasalita sa mga reporter, tinanggihan ng Assistant District Attorney na si David Brent ang allegation na may planted evidence ang mga investigador na tinawag niyang outlandish ang claim. Pinayagan din ni Judge William Froiberg ang testimony mula sa dalawang babae na involved sa 2,000 at isa case ni Alejandro kung saan siya ay kinasuhan ng sexual abuse pero acquitted. Pinayagan ding mag-testify ang ikatlong batang babae na nagsabing na-abuse rin siya. Isa sa mga ito ay ang anak ng dating girlfriend niya. Sabi niya, noong mga 7 taong gulang siya, minsan binabantayan siya ni Alejandro habang nagtatrabaho ng gabi ang nanay niya. Aabuso siya rito habang supposed na inaalagaan siya. Nangyari ito ng ilang beses sa loob ng 1 taon at sinabi niya na nakita rin niyang inabuso nito ang kausin niya. Tulad ng alam natin, kinasuhan at trinay siya pero dahil walang physical evidence, salita nila laban sa kanya. Nag-testify ang kapatid niya na pagkatapos ng akital, nanonood sila ng pelikulang Double Jeopardy at allegedly sinabi niya rito, kaya kong gawin ang anumang gusto ko sa maliit na batang iyon at hindi na ako makakasuhan dahil sa Double Jeopardy. Sinabi ng dating girlfriend niya na noong magkasama sila, kaunti lang ang interest niya sa intimacy at minsan hiniling niya na magsuot ito ng tinutukoy na junior-style clothing. May isa pang lalaki na nag-testify na dating roommate niya si Alejandro at nang umalis ito, natagpuan ng child sexual abuse imagery sa bedroom niya. Sinabi ng ikatlong babae na umakusa sa kanya na noong 11 taong gulang siya, naabuso siya nito. At sinabi niya na sinabihan siya nito na kung magsasalita siya, may maaaring patayin. Sinabi ng prosecutors na naniniwala sila na pinatay si Samantha para pigilan siyang harapin ulit ang ganitong accusations. Pagkatapos makakuha ng search warrant, nakumpiska ang computer mula sa apartment ng kapatid niyang si Adelita. Nag-testify siya na hindi siya kailanman nag-access ng inappropriate material roon. Hindi marunong gumamit ng internet ang nanay niya at si Alejandro ay may access roon. Isang investigator na espesyalista sa computer-related offenses ang nag-analyze ng computer. Inilarawan niya ang maraming images ng mga bata sa iba't ibang sexually abusive acts. Deleted na ang mga ito pero na-recover niya. Nang alas negatibo 4:43 ng madaling araw noong Hulyo 14 na, 2002, isang araw bago makidnap si Samantha. May gumamit ng computer na yon para mag-print mula sa multi-page story na involving adult male na umaabuso sa maliliit na bata. Nagawa rin ng investigator na matuklasan ang record ng chat room conversation mula sa gumagamit ng computer na iyon under the name Girl Lover at isang tao sa Finland. Pareho silang nagsabi na gusto nila ang mga babae na below 12. Tinanong ng tao sa Finland kung ano ang pakiramdam ng pamumuhay sa California. Sabi ng Girl Lover, nakatira ako sa 4,000 ni sa bundok kung saan kaya mong gawin ang anumang gusto mo sa maliliit na bata. Pagkatapos ng halos 9 na oras na deliberation sa loob ng 2 araw, ang Orange County Superior Court jury na binubuo ng 8 lalaki at 4 na babae ay bumalik na may unanimous verdict. Guilty ang 30 taong gulang na si Alejandro Avila sa kidnapping, sexual assault, at murder kay Samantha. Habang binabasa ng court clerk ang verdicts ng malakas, napahingal si Erin at umiyak ng malakas. Sa kabilang jury box, umiyak din ang 2 jurors, isa sa kanila ay bahagyang umuuga. Sa defense table, nakaupo si Alejandro na nakayuko sa pagitan ng mga attorney niya, nakatitig pababa, walang visible emotion. Nakita ang public defender niya na may luha sa mata.
Inanunsyo ng court na magre-reconvene ang jury sa susunod na Miyerkules para magdesisyon sa sentence niya kung death penalty o life in prison without parole. Ang totoo, isa na ang nababa pero wala pa rin ang baby ko. At magpapatuloy pa rin ang pagiging victim ng mga bata kung hindi tayo gagawa ng paraan para pigilan ito. Kaya kailangan kong makiusap sa inyo lahat na tulungan nyo akong tiyakin na mapipigilan natin ang mga krimeng ito laban sa mga anak natin. Katabi ni Erin pagkatapos ng verdict si Sheriff Michael Carona. Talagang nahirapan siyang pigilan ang emosyon habang nagpasalamat siya kay Erin sa grace at strength niya sa hindi pagtatanim ng galit sa amin dahil hindi namin naiuwi ng buhay ang anak niya at sa paniniwala sa amin at pagiging parte ng family namin. Sinabi ng dating girlfriend na ang anak niya ang umakusa sa kanya ng sexual abuse, sa wakas, maibibigay na ang hustisya hindi lang para sa anak ko at pamangkin ko, kundi para kay Samantha. Sabi niya, naniniwala siya na hinahanap nito ang anak niya noong araw na yon dahil dating nakatira ito sa kompleks na ilang pinto lang mula sa mga ronyon. Sa opinyon ko, pumunta siya roon para hanapin ang anak ko. Naniniwala ako na obsessed siya rito. Sabi niya tungkol sa kaso ng anak niya, sinabi ko sa mga jurors na nagkamali sila at matter of time lang bago siya ulit gumawa. Sinabi ni Erin sa Larry King Live na sinisisi niya ang bawat juror na nagpalaya rito, bawat juror na umupo sa trial na yon at naniwala sa lalaking ito kaysa sa maliliit na babae. Sa pagbabalik tanaw sa naunang kaso, sinabi ni Superior Court Judge Robert E. Spitzer sa Los Angeles Times na kaunti lang ang evidence beyond sa statements ng mga bata tungkol sa nangyari. Pero sinabi ng prosecutor noon na si Paul Dickerson na mabigat pa rin sa kanya ang acquittal. Naramdaman ko na guilty ang tao at ginawa ko ang lahat para makonvict siya. Pero sa conviction na ngayon sa kaso ni Samantha, lilipat ang trial sa susunod na critical stage, ang sentencing. Simula sa susunod na Miyerkules, ang mga jurors ang magdedesisyon sa fate niya. Death ba o life in prison? Binigyan si Erin ng pagkakataon na direktang kausapin ang pumatay sa anak niya sa court. Lumaban si Samantha. Alam ko na lumaban siya. Alam ko na tiningnan ka niya gamit ang amazing na brown eyes niya at gusto mo pa rin siyang patayin. Hindi ko maintindihan. Hindi ko kailanman maintindihan. Hiniling ng defense team niya sa jury na tanggihan ang death penalty, na nagsabing hindi premeditated ang krimen kundi impulsive, na hinubog ng deeply traumatic na upbringing. Punong-puno ng instability at violence ang buhay ni Alejandro. Noong 1989, inaresto ang tatay niya dahil sa child abuse at inalis ang mga bata sa bahay. Ang tatay niyang si Rafael ay na-convict din sa pagbaril ng fatal sa kapitbahay noong 17 taong gulang pa si Alejandro at afterwards ay nag-plead guilty sa manslaughter. Makalipas ang mga taon, natagpuang patay ang kapatid niyang si Juan sa Mexico na may tama ng bala sa likod ng leg. Sa court, sinabi ng team niya na galing siya sa pamilya na impoverished, sexually, physically, at psychologically abusive, at dysfunctional sa loob ng generations. Pero sa huli, tinanggihan ng jury ang argument na ito, at inirekomenda nila ang death sentence. Sumang-ayon ang judge. Para sa temporary gratification ng loss niya, sinira ng defendant ang future ng buong pamilya. Nawala na ang karapatan niyang mabuhay. 9 sa 12 jurors ang bumalik sa courtroom para marinig ang pagpasa ng sentencing. Para sa maraming jurors, ang pinakamahirap na moments ng trial ay noong ipinakita sa kanila ang mga larawan na nagdodokumento ng injuries na natamo ni Samantha. Sinabi ng jury foreman na si Terry Dansansi na halos hindi matiis ang mga larawang iyon. Graphic sila at absolutely heartbreaking. Sabi niya, kung may sinumang karapat-dapat sa death penalty sa Orange County, itong lalaking ito. Isipin niyo lang ang maliit na batang iyon sa burol na iyon. Alam niyang maliligtas siya pero walang dumating. Pagkatapos ng pagpatay kay Samantha, inutos noon ng governor na si Gray Davis ang statewide expansion ng child abduction alerts, na tiyakin na lalabas ang emergency messages sa electronic billboards sa mga freeway ng California. Ayon kay Sheriff Michael Carona, highly effective ang initiative. Lahat ng 47 Amber Alerts na inilabas sa ilalim ng expanded system ay nagresulta sa safe na pagbabalik ng mga bata sa bahay. Sinubukan ni Alejandro na i-overturn ang conviction niya sa pamamagitan ng appeal sa California Supreme Court, na nagsabing ang intense media coverage ay nagpawalang bisa sa fair trial at maraming legal mistakes ang judge, kasama ang pagtangging ilipat ang trial sa ibang county. Pinanatili ng California Supreme Court ang sentence niya.
Sa ruling nila, sinabi ng mga justices na hindi based ang trial at overwhelmingly supported ng evidence ang conviction at sentence. Kung magawa kong i-motivate ang lahat ng umiyak para kay Samantha, na nagmalasakit sa kanya, na nagalit, na ipakita ang lahat ng energy na yon sa mga bata na maaari pa nating protektahan, maiiwasan natin na mangyari ulit ang mga krimeng ito. At iyon ang sinusubukan nating gawin. Mahigit 100 bata na ang naligtas mula ng ilunsad ng California ang Amber Alert System, kasama si Tamara Brooks, na ngayon lang natutunan ang history sa likod ng statewide abduction alert. Anong malaking sakripisyo ang ginawa na nagligtas sa buhay ko? At nasira ang puso ko. Nasira ang puso ko na kailangan ng ganitong horrible moments para may good na lumabas. Sinabi ni Erin Ronyon na umaasa siya na ang legacy ng anak niya ay makakatulong na turuan ang mga bata na maging brave kung lapitan sila ng estranghero at alam eksakto kung ano ang gagawin para makatakas at makarating sa safety. Sa mga sumunod na taon, ginawa niyang advocacy ang grief niya. Sa pangalan ng anak niya, itinatag niya ang Joyful Child Foundation. Ang organization ay nagtatrabaho sa mga initiatives tulad ng Community Child Safety Networks, research sa pagpigil sa repeat offenses ng convicted abusers, at iba pang programs na focused sa child protection at abuse prevention. Kung gusto niyong malaman pa ang tungkol sa incredible work ng Joyful Child Foundation, may link kami roon sa description box. Sinabi ni Erin na hindi niya kailanman mapapatawad ang ginawa nito sa anak niya, na ang tanging forgiveness na dapat hingin ay kay Samantha. Sabi niya na ang paraan niya ng pagpapatawad rito ay ang pagkilala sa upbringing nito. Nakaupo siya at nakikinig sa nangyari rito noong bata pa ito. Mga kwento ng pagkakatali at paghampas kay Alejandro at mga kapatid niya. Walang excuse yan para sa ginawa niya, sabi niya. Pero fact na siya rin ay victim ng horrible crimes noong bata pa siya. Kailangan nating pigilan ang crimes laban sa lahat ng bata. Kinukwento ko ang story niya sa maraming dahilan. Madalas iniisip ng mga tao ang child murderers bilang monsters, pero kailangan nating maintindihan na ang lumilikha sa mga monsters na ito ay ang cycle ng violence. Isa sa mga nakakakonekta rin ni Erin ay si Jan Sepik, ang nanay ni Cathy Sepik, na ang kaso ay na-cover natin ilang linggo na ang nakaraan. Si Jan at ang asawa niyang si Dave ay nagtulak para sa Cathy's Law na ipangalan sa anak nila sa federal level. Ito ay measure na nagbibigay ng funding para sa states na magkolekta ng DNA samples mula sa sinumang inaresto sa violent felony. Dati, required lang ang DNA testing pagkatapos makonvict ang tao. Sinabi ni Erin na sobrang naantig siya nang marinig na na-inspire si Jan sa victim advocacy work niya. 5 taong gulang lang si Samantha Ronyon, pero iniwan niya ang liwanag na sapat na maliwanag para baguhin ang buhay ng marami na higit pa sa maliit na courtyard kung saan siya naglalaro noon. Matalino siya, imaginative, at puno ng courage na parang mga bata lang ang mayroon. At habang ginugunita natin si Samantha, at ang legacy na itinayo sa pangalan niya, mahalagang huwag kalimutan ang maliit na batang kasama niya noong araw na iyon. Sa kabila ng trauma na dinanas niya at takot na naramdaman niya, ang bravery niya sa ganoong murang edad ay nagkaroon ng crucial role sa pag-umpisa ng investigasyon. Ang quick thinking niya at kakayahang matandaan ang vital details ay walang duda na tumulong na gabayan ang mga detective patungo sa katotohanan. Pumunta si Erin sa Sacramento, Washington, at kahit saan pa kailangan niya para mabago ang mga batas. Part ng dahilan kung bakit nagawa kong ipagpatuloy ang work na ito sa loob ng 20 taon ay dahil alam kong karamihan sa mga magulang ay hindi kaya. At hanggat kaya ko, sinusubukan kong maging voice para kay Samantha at para sa bawat batang nangangailangan nito. Halos lahat ng child protection legislation na maisip nyo, mula sa pag-iwas sa predators sa mga bata hanggang sexual exploitation sa internet, si Erin at ang foundation niya ay may kamay sa pagpasa ng mga ito. Gusto kong isipin na hindi naging walang saysay na maraming bata ang naprotektahan dahil sa kanya. Si Erin Ronyon ay tumangging hayaang matapos ang kwento ni Samantha sa tragedy. Ginawa niyang purpose ang grief at galit na yon. Sa pamamagitan ng Joyful Child Foundation, itinayo niya ang extraordinary na bagay, isang nationwide movement. Dahil sa work na ito, libu-libong bata ang nakapag-take ng safety classes na nagtuturo sa kanila kung paano makilala ang danger at kung paano magtiwala sa instincts nila, pati self-defense. Na-training ang mga community. Nagpartner ang law enforcement sa volunteers. Bawat lesson na naturo, bawat batang naabot, at bawat buhay na naprotektahan ay parte na ng legacy ni Samantha.
Nagpapatuloy ang kwento niya sa strength na natagpuan ng nanay niya at sa bawat batang mas ligtas ngayon dahil kay Samantha.